Ulit-ulitin natin para hindi natin makalimutan habang buhay. Tangent theta. Sige, para hindi natin makalimutan. Ulitin dito yun, nasulat ko yan. Ay, na-copy-paste ko pala yan. Ayan, tangent, RY, copy-paste ko kay Engineer Louis Bendadillo. Yan, yung kanyang ginawang slides. Okay? Tangent theta x is RY over RX. Lagi naman ginagamit yan. RY over Rx. So, marami ring derivation yan, di ba? By triangle. Di-discuss natin pa ulit-ulit. Substitute, negative, RY is negative. 99, pwedeng, okay, tingnan natin bakit siya negative. Over 61.805. So, theta is equals to, yan, dapat pala ganyan, tangent or arctangent negative 1. Ano po yung theta natin? Theta. Yes, ang ating theta is negative 58, di ba? Or negative 58. Lagyan natin 58. Alam naman natin kung 2 degrees. Kasi alam natin, kaya siya negative dito siya kasi sa side na to, no? 58.2. Pero kahit nawala na yan, di ba? 58.2, alam natin kasi yung direction ng R papunta doon dahil dun sa mga direction ng ating R at saka RX at RY. So dito ang theta natin is 58.2. Ngayon, kunin natin yung magnitude ng moment, no? Not magnitude, sorry, yung location ng moment o yung ating X bar. Okay? Ating X bar. Let's get moment at O. Moment at O is RY. Diba? Dito tayo. RY, hindi pwede yung pwede rin yung ganito, kaya lang kahindik-hindik yun. Dito na lang tayo. RY, di ba? Ito ang magkakaroon lang siya ng moment. If you are looking here, if you are taking moment at O, RY lang ang mag-i-introduce ng moment, which is times yung kanyang arm or moment arm is equals to yung Rx hindi kasi directly siya dun sa line nung point. Okay? Rx is equals to P1. Positive yan, no? Kasi it's going in this direction, right? Anong lever arm o anong moment arm? P1 is 1, 2, 3. 3 plus P2y, di ba? May y lahat yan, no? P2y P2y times ilan yung dito? 1 from here, 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon ito paakyat P3y. Yung mga x na wala sila ng moment, no, hindi natin magagamit kasi nandun sila sa line nito. Ito ngayon P3y, it's creating a negative moment dahil siya counterclockwise. So we put sa ating sign convention, when it is counterclockwise, we
make it, we put a negative sign. So minus P3Y multiplied by the lever arm. Ilan siya? Dito siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Multiply by 8. Wala na nga ata dito. Hindi. Wait. Hirap tumantya. P3Y multiplied by the moment arm of 8. Tapos, yung P4, pag ganyan, P4Y, magbibigay siya ng positive moment, which is clockwise. So, we put our plus sign, plus P4Y. Ano ang kanyang moment arm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Multiply by 11. So, bigay natin yung values. Ry is equals to minus 99. Wala na yun. Positive na yun kasi dun lipat na siya. 0.682 x bar is equals to 70 times 3 plus P2Y, which is P2Y is 40 sine 60 degrees. Tama ba? Tama siya. 60 degrees times lever arm ng 5 minus P3Y. Ito. Minus P3Y, which is 60 sine 60 degrees. No, it's not 60. It's 70 degrees. Yep. Mali. 70 degrees multiplied by the lever arm of, ano ba ako, 60? P3Y. The lever arm of 8, no? Plus yung P4Y. Ano ba yung P4Y? It's 80 sine 40 degrees. Ano pong sagot sa X bar? Let's calculate. Ano po yung sagot?
Uy, may kulang pala tayo dito. 80 sine 40, sinasabi ko na nga ba nakalimutan? 1, 2, 3, 4. Itong times 11. Okay? Yan ang kasasabi ko lang, nangyari agad. Ano pong sagot mga engineers? Oo. 4.99. Tama ba? 99. Tama ba? 994. Okay, perfect. Tama siya. Tama ka, engineer. May premyo ka niyan. Bigyan ng jacket yan. 4.994 meters. Yun! Di ba? Ang dali. Yun, no? Okay. Dapat no, yan pala yung figure dito. Malaki. So makikita nyo mag-act lang yung mga y dahil yung mga x component they are lying directly dun sa axis ng point. So magiging 0 sila. So yun ang ating moment. Yeah. Ang moment siguro pag practice pa yung iba namang situation para ma-enhance, pero ito very basic pa rin. Kaya pag halimbawa doon sa may hirap, kailangan natin i-break down yung into simplified na mga portions, hindi yung minsan pa-overwhelm ka na doon sa tapos hindi mahirap yan, iwanan mo na siya. Okay? So engineers, ito yung sa moment natin. Wala ba kayong mga questions? So we can move on to equilibrium. Yes, sir. May question? Wala. Wala po, sir. Okay. Meron pa tayong time, no? Around more than 30 minutes. Save ko na nga. Exit. Okay. Okay. Inom muna akong tubig. So, mapapansin nyo, kung kahit nung nag-aaral tayo, parang binigla tayo, agad-agad yung, summation of forces equals x is equals to 0. So, anong ibig sabihin nun? So, that is equilibrium of forces. Okay? Equilibrium of forces. Para, halimbawa, kailangan nandun, lalo na sa static tayo. So, kailangan yung mga force natin, pag in-apply na structure, they would still go back to their original position. And to use that, and to do that, kailangan natin ang ating structure magkaroon siya nandun siya sa equilibrium, which is laging tulad dito, summation of forces is equals to 0, summation of forces of x is equals to 0, summation of Fy is equals to 0, summation of moment is equals to 0. Which is the meaning nila is two forces are in equilibrium if they are equal, collinear, and oppositely directed. If two or more coplanar forces are in equilibrium, they must form a closed polygon. Tingnan natin, may example tayo niyan. I don't know, today or what, para wala akong na-encounter. If we are going to plot the coplanar forces, they should form a closed polygon. Kung triangle man siya, tatlo siya, magiging triangle. Kung walo siya, magiging octagon siya. But they would always meet on one point. Okay? And related din sa equilibrium is a Newton's
third law of motion, no? So it's good to discuss, halimbawa, no, bakit bakit related to? Kasi at this particular time na, dahil may equilibrium, we will be discussing or we will be taking up yung reaction forces. Halimbawa, dun anong reaction sa hinge, anong reaction sa rollers, yeah, and all this stuff. Kung rocker man yan o kung yung fixed end, what is the reaction? Meaning, for every, dito ang applicable yung Newton's third law of motion, which is for every reaction, there is an equal and opposite reaction. So parang pag sinuntok ka, dapat suntukin mo rin. No, na same ano lang, same force. Or hindi applicable dito yung pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Hindi tama 'yon sa Newton's law of motion. Kasi tinapay mas magaan siya sa bato. So siguro ang magandang dito, ang magandang kasabihan, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay na may palamang simento na equal dun sa weight ng bato. Ha, joke lang. Okay? So that is the parang humorous explanation of Newton's third law of motion. All right? Okay. Tayo ng example. Ito parang review pa rin nung kaya natin ginamit yung mga resolution of forces. Yun muna ang ating umpisahan para properly natin ma-define o ma-describe itong ating equilibrium. Okay? Itong example na to. From the figure, there are three components. Okay? There are three components. Actually, this is a board exam ng May 1998. Kapanahonan pa nila. Alright? So, you can see the components are 70.70 newtons, angle that from the origin or O, an angle at 45 degrees to going to the second quadrant, tapos 86.6, the first quadrant, 30 degrees, tapos meron directly lying on the x-axis na 68.3 newtons, okay? Which of the following nearly gives the magnitude in newtons of the horizontal components of the force system? Ayoko sabihin sa inyo manghula kayo. Anong answer dito? A, B, C, D. A is negative 50, B is negative 25, C is 25, and D is 50. Huwag kayong manghula dahil kaya naman nating i-solve ito. Alright? Okay. So, compute natin. Anong gagawin natin umpisa nito? Solution. Dito sa number 1, which of the following gives the magnitude in newtons of the horizontal component of the force system? Wow, ang dali nito. Kung board exam to, meron ka na agad 1 point. Correct? So, anong sinasabi natin kanina? Ang solution natin dito sa una, sabi niya horizontal component. So, that means summation of forces, summation of forces horizontal or equals to RA. So, RX yan, no? RX. Correct? So, ano ang ating RX? So, dito muna tayo. Dito sa 70.7. Going to the left is negative 70.7
Ito yung ating isang component, diba? Negative siya kasi going to the left side. 70.7 cosine 45 degrees. Okay? Tapos itong ating 86.6, itong kanyang x component, plus 86.6 cosine 30 degrees is equals to Rx. So, dalawa lang yan, no? Dalawa lang ang kanyang x components. Okay. Rx is equals to, ano pong sagot, mga engineers? Ano sagot, mga engineers? 25. Very good. 25 kilonewton. Letter C. Oh, shade yun na ngayon letter C. Ganun yun, no? Sa board exam. Shade yung maigay. Huh? Yung lapis. Yan. Meron na kayong 1 point sa design. Okay? So, question number 2. Which of the following most nearly gives the magnitude in newtons of the force needed to put the system in equilibrium? Okay? Ano daw yan? Which of the following most nearly gives the magnitude in newtons of the force needed to put the system in equilibrium? Medyo parang nakakaano, no? Uy, naku, number 2, yung buting number 1. Nakala ko yung number 2, tatanong yung y component. Hindi pala. Ano daw eh? Which of the following most nearly gives the magnitude in newtons of force? Hi. Okay. So, anong hinihingi nila dito? Hinihingi nila dito yung resultant force, di ba? Para maging equilibrium siya. Ano yung resultant? Yun yung tinatanong dito sa question number 2, para maging equilibrium siya. Correct? So, ngayon, kukunin natin yung resultant. Ganito yan. Halimbawa, meron siyang resultant dito. Kunin muna natin para malaman natin kung saan yung kanyang direction. Okay? Ang Rx natin, alam natin, yung 25 kilonewton is going this way. Right? So, kunin muna natin ang Ry niyan. Kala nyo, hindi na kayo kukuha ng Ry. Ha? Ry. So, yung palang Ry is summation of forces vertical is equals to 0 or Ry, no? Or Ry. Right? Ry is equals to 70.7 sine 45 degrees plus, di ba, plus yung pataas na itong 86.6. 86.6 sine 30 degrees minus ito, 68.3 newtons. Hindi pala, sorry ito pala newtons para to, hindi kilonewton. Right, sorry. 68.3
68.3. Ano po yung ROI natin, juniors? $24.99. 24.99 or pwede ba nating sabihin na 25 na lang din yan? 25 kilonewton. Right? Okay. So, 25 kilonewton. So, wow. Ito ngayon yung ating RY, which is positive, right? Positive ang kanyang, ang sign niya. So, meaning it is going upwards, right? So, ito ngayon, ito ang ating RX. Pwede kong palitan yung kulay, no? Pwede naman pala eh. Hindi ginagawa to. Parehas naman pala to. Ito yung ating 25 kilonewton na RX. Tapos dahil equal sila na 25 kilonewton din, ano ang angle nun? 'Di ba? Equal din siya. So ito ngayon ito ngayon yung R. So ang R, yan yung sagot. Anong sagot ngayon sa number 2? 25. Ay, hindi pa pala, sorry. Hindi siya. So, kukunin ngayon natin ang resultant. Sorry guys, sorry. Kunin natin ang resultant. Nawala na, naging blue na. Ay, naging... Okay. O, kunin muna natin palang resultant. Yung palang resultant is R is equals to the square root ng Rx squared saka Ry squared. R is equals to the square root of 25 squared plus 25 squared. Ano po yung sagot, mga engineer? 35. Yes, 35 newtons. So, ang sagot po natin, nagkamali na ako, ay letter A dito sa question number 2. So, this one is 35 kilonewton. 35 newtons. Para daw magkaroon siya ng equilibrium. Di ba? Ang resultant ay yun ng equilibrium. So, meron, pag kasi ganyan, ito yung resultant nila, merong, para sabi na maging equilibrium, kailangan mo ng same force na R dito. Ibig sabihin, para halimbawa, ito kasing mga force ito, hinihila niya doon, di ba? So, kailangan mo ng similar force na 35 kilonewton din dito para mag-stay siya sa kanyang place, no? Para magpunta siya sa equilibrium. So, 35 kilonewton din ang force na kailangan mo para mag-stay siya dun sa kanyang place. Para yung system ay nasa equilibrium. Kaya yung answer natin is 35.